Senator Robin Padilla mga kapatid, sandamakmak na naman na kahihiyan ang inabot. Talagang wala nang kadala-dala itong si Robin Padilla mga kapatid, ano? And masasabi kong isinasabuhay na po yata talaga ni Senator Robin mga kababayan yung kanyang kahibangan at kamangmangan. So ito ngayon ang balita mga kapatid, Senator Robin Padilla, no, viral na naman dahil po mga kababayan sa kanyang panukala na kung saan mga kapatid ang gusto pong mangyari ni Padilla na ibaba po no sa 10 taong gulang itong tinatawag na criminal liabilities. Siyempre mga kababayan, marami pong mga magulang ang umangal dito. Biruin nyo ba naman kasi mga kapatid, 10 taong gulang na bata gusto nang gawing kriminal ni Robin Padilla. Sino bang magulang ang matutuwa niyan mga kapatid? And eto mga kababayan 10 taong gulang na bata mga kapatid, ano bang alam niyan sa realidad ng buhay? Eto lang mga kababayan lilinawin ko lang po sa inyo. No, hindi ko po kinukonsinte yung mga krimen na nakukumit ngayon ng ating mga minor de edad na kabataan. Pero mga kapatid, maging realistic naman po sana tayo. Ano ba ang alam ng isang minor de edad na bata sa realidad ng buhay? Yang mga yan mga kapatid, kung magdesisyon yan, hindi na nila iniisip no, kung ano yung posibleng consequence sa mga bagay na kanilang ginagawa. Kumbaga mga kababayan, kung magdesisyon yung mga kabataan natin na mga minor de edad, padalos-dalos po. 'Di ba? Hindi nila iniisip kung maaapektuhan ba yung kanilang mga magulang, may masasaktan ba sila sa kanilang mga kapatid, magulang o kamag-anak. Walang ganun. Dahil nga mga kababayan, sila po ay isang isip bata. Tapos si Robin, mga kapatid, no, yung 10 taong gulang na bata, gusto na niyang gawing kriminal. At hindi lang yan mga kababayan eto pa mga kapatid. No, halos ilagay na ngayon ni Robin Padilla yung bata sa kanyang kamay mga kababayan dahil sa sobrang galit niya dito po mga kapatid sa mga suspect na kabataan no, sa nangyaring shootout dyan sa may isang eskwelahan sa Leyte. Galit na galit si Robin Padilla mga kapatid, pero hindi man lang niya inisip mga kababayan kung ano nga ba ang nagtulak sa mga kabataang yan para gawin yung karumal-dumal na krimen. Hindi man lang niya inisip mga kapatid kung sino nga ba, no? Kung sino-sino nga ba ang naka-impluwensya sa mga bata na ito para magawa yung ganun ka grabe na krimen mga kapatid sa isang eskwelahan dyan sa Leyte. Palibhasa kasi mga kababayan, itong si Robin Padilla no, ay hindi po naging mabuting ama sa kanyang mga anak noon sa iba't ibang mga babae niya. Sa bidyong ito mga kapatid, susunugin po natin itong si Robin Padilla. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kapatid, panoorin muna natin itong isang video galing po sa UNTV at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Tinawag na barbaric o mabagsik ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang panukala ni Senator Robin Hood Padilla. Tinawag na barbaric at mabangis ang panukala ni Padilla mga kapatid na ibaba hanggang 10 taong gulang no, ang criminal liabilities. Tama ba si Tino dito mga kababayan? Yes po, tama po mga kapatid. Napaka-barbaric po niyan. 10 taong gulang na bata, gusto mo nang gawing kriminal? Di ba? Yung mga kabataan natin ngayon sa ganyang kamurang edad mga kapatid, wala pa po talaga yan sa tamang kaisipan. No. Yan po yung edad mga kababayan from 10 years old no hanggang mag-18 yan. Yan yung edad mga kapatid na napakarupok pa po ng ating mga kabataan no sa mga bagay-bagay na nandyan sa kanilang paligid. 'Di ba? Hindi pa nila naiisip mga kababayan
yung kanilang kaisipan po ay nagde-develop pa lang. Hindi pa nila kayang i-handle mga kabatid yung mga tinatawag na pressure. No, wala pang ganun yung mga kabataan natin ngayon. Kaya halimbawa may binubuli diyan, no? Kapag napuno yung pasensya niyan mga kapatid, gagawa at gagawa yan ng isang bagay na hindi na niya iniisip kung ano yung posibleng maging kahihinatnan mga kapatid. Tulad dito sa issue ng kuan, dito sa issue sa Leyte mga kababayan kung saan ayon doon sa balita yung isa doon sa mga suspect ay biktima daw ng pambubuli. Oh, dahil hindi niya kayang matake yung pressure mga kapatid, yung kahihiyan, no? Nakapagdesisyon siya na gumawa ng isang bagay na kung saan mga kabatid ikakapahamak po ng kanyang mga schoolmates. Ikakasira po ng kanyang pamilya. Ngayon mga kapatid, masisisi mo ba, no, yung bata sa kanyang nagawa? Hindi mga kababayan, kung akong tatanungin, hindi. Dahil nga mga kapatid, sa murang edad ng bata na yan, no, hindi pa niya alam kung paano dalhin yung mga ganyang klaseng problema. Dahil nga, isip bata pa yan. Hindi porket gumawa ng krimen yan mga kapatid, no. Ang ibig sabihin yan, matured na siya. Yan po ay isip bata pa mga kababayan. Magalit man kayo, no, sa mga bata na yan mga kapatid, no, pero wala tayong magagawa diyan. Sa murang edad kasi nila, hindi pa sila nakakapag-isip ng tama. Di ba? And idagdag pa natin mga kapatid, no, yung pamilya na meron sila. Malay ba natin mga kababayan kung sa loob mismo ng bahay nila talagang magulo na. Anong values ang makukuha nila mga kabatid? 'Di ba? And ito mga kapatid kadalasan kasi sa mga kabataan ngayon na napapariwara, yan po ay naging produkto po kasi yan mga kababayan, no, sa magulong pamilya. 'Di ba? Kumbaga mga kapatid, hindi nila kasi makita doon, no, sa loob ng kanilang tahanan yung peace of mind, no, na hinahanap nila. Kaya ngayon ang nagiging takbuhan nila is yung kanilang mga barkada na kung saan mga kapatid kaparehas lang din po nila ng edad, no? Kaparehas lang din po nila mag-isip, 'di ba? Kumbaga yun yung nagiging safe haven nitong mga minor de edad na kabataan natin ngayon. 'Di ba? Doon nila nakukuha yung hinahanap nilang yung hinahanap nilang comfort sa kanilang barkada. So ngayon, kung ano yung meron doon sa loob ng circle ng barkadahan nila, yun din yung ina-absorb nila. 'Di ba? Kasi nga pag titignan nila yung pamilya nila, yung loob ng pamamahay nila, wala silang nakukuha dong Kumbaga mga kababayan, napakahalaga kasi, no, nasa loob ng isang tahanan mga kapatid, merong harmony, no? Nagkakaintindihan kayong lahat. Napakahalaga po niyan yung kumbaga yung tinatawag na good family relationship mga kapatid. Napakahalaga po niyan sa loob ng isang pamamahay. Ngayon, kung ang ama mo paggising mo pa lang nakikita mo na yung ama mo lasing na, tapos pagtingin mo sa kabilang banda yung nanay mo nagsusugal na, anong magandang values niyan mga kapatid? No, anong values ang makukuha ng mga kabataan niyan kung ganyan yung magulang nila? 'Di ba? Kaya ako mga kababayan, naniniwala ako na itong mga kabataan nating minor de edad ay biktima lang po ng kanilang environment na iniikutan. Biktima lang po ng hindi magandang pagsasama sa loob ng kanilang pamilya. Biktima lang po ito mga kapatid sa mga taong nakapaligid sa kanila na masamang impluwensya yung nakikita nila. 'Di ba? Kasi gano'n na ngayon no? Sa mundo natin ngayon mga kababayan, na kung saan yung teknolohiya po ay talagang masasabi natin nag-upgrade na, 'di ba? Kung hindi ka magaling na, hindi ko naman sinasabing magaling na akong magulang Kasi nga may mga pagkakamali din akong nagawa natin mga kapatid, pero ibig kong sabihin, kung ikaw isang magulang ka tapos
pabaya ka sa mga anak mo, wala kang binibigay na sapat na attention sa mga anak mo, talagang lalamunin ng kung ano-anong impluwensya yung anak mo na napapanood niya sa mga cellphones or nakikita niya sa labas, 'di ba? Yun yung impluwensya talaga ang lalamon sa anak mo hanggang sa yung utak ng anak mo mga kapatid, hindi mo na mabasa, no? Importante kasi mga kababayan sa isang magulang na meron ka talagang control, no, sa mga anak mo, 'di ba? Kasi nga mga kapatid, kapag na out of control mo yung na out of control yung mga anak mo, wala na mga kababayan, no? Maging ikaw hindi na rerespetuhin 'yan. Hmm. Kailangan talaga kontrolado mo 'yan sila. Wag mo talagang hahayaan na ma-out of control 'yan sila. Kasi nga mga kapatid, ang kakain diyan sa mga anak mo is yung mga impluwensya diyan sa labas na kung saan hindi talaga maganda mga kababayan. 'Di ba? Yun po yun. Kaya kung ako ang tatanungin, maling-mali talaga mga kapatid na sasabihin ni Padilla na ibaba hanggang 10 taong gulang yung criminal liabilities. Dahil hindi naman niya alam kung ano ang pinagdadaanan ng bawat minor de edad na bata ngayon sa ating lipunan. Oh, si Padilla nga mismo mga kababayan, 'di ba? Kung titignan natin ang background ni Padilla, hindi din siya magaling na ama. Hindi din siya magandang halimbawa ng isang matinong ama. Pagkatapos niyang anakan yung mga babae niya dati, iniwanan din niya. Sino ba nagpalaki sa mga anak niya? Di yung asawa niya, di ba? Kaya ngayon, napakadali lang para kay Padilla mga kapatid na magdesisyon na ibaba hanggang 10 taong gulang yung criminal liabilities. Dahil siya mismo, hindi naman niya naranasan yung tinatawag na mabuting ama. Ngayon nga lang siya tumino no? Ewan ko kung matino na talaga to Kasi base nga dito sa ating mga nakikita mga kapatid, parang wala talaga sa katinuan Pero ewan natin sa kanyang pamilya. Pero, di ba? Kasi lahat naman tayo mga kababayan, nakita naman natin na nagkaroon din naman ng certain changes sa pagkatao ni Padilla simula nung napangasawa niya, yung asawa niya ngayon na si Mariel Rodriguez. So, kung i-analyze natin yung pagiging ama ni Padilla, parang dyan pa lang siya nagpakaama mga kapatid sa anak niya ngayon kay Mariel. Pero doon sa mga nauna niyang anak, sa mga nauna niyang mga asawa na may anak siya mga kababayan, hindi talaga siya naging mabuting ama doon. Dahil mga kapatid, nung time na nasa peak pa ng kasikatan itong si Padilla mga kababayan, puro lang naman pang bababae yung nasa isip nito. Diba? Yun naman yun mga kapatid. Kaya ngayon, madali lang kay Padilla na sabihin na ibaba hanggang 10 taong gulang yung tinatawag na criminal liabilities dahil hindi niya alam yung responsibilidad ng isang ama. Tsaka yung mga anak niya siguro baka wala pang 10 taon Diba? Mga kababayan. Kaya palpak talaga. Tama si Tinyo mga kapatid. Barbaric. Itong mga tawag dito, itong panukala ni Padilla na amyendahan na itong juvenile justice natin at ibaba na sa 10 taong gulang yung tinatawag na criminal liabilities. Naamyendahan ng Juvenile Justice and Welfare Act para maibaba sa 10 taong gulang ang edad ng criminal liability. Muling nanawagan ng senador kaugnay ng panukala kasunod ng pamamaril ng 2 menor de edad sa isang paaralan sa Tacloban City, Leyte, kung saan 3 ang nasawi at marami rin ang sugatan. Ito mga kapatid galit na galit si Padilla dito sa mga suspect na ito. Kaya nga gusto niyang ibaba hanggang 10 taong gulang yung criminal liabilities. Dahil nga itong mga batang ito, hindi pa kasi ito sakop mga kababayan kung tutuusin. 'Di ba? Hindi pa sila sakop, hindi pa sila pwedeng ikulong. Dahil nga mga kapatid, protektado pa po sila ng ating batas ngayon. Kaya itong si Padilla, ang gusto niyang mangyari, ibaba na hanggang 10 taong gulang dahil gigil na gigil siya dito sa mga kabataang ito na kung saan may nabiktima daw yata na mga I think 3 estudyante yata ang nadamay doon sa kanilang ginawang katarantaduhan, Pero mga kapatid, hindi man lang inisip ni Robin Padilla kung ano nga ba ang nagtulak
no? Dito sa mga kabataang ito para gawin yung mga krimen na yon. Hindi man lang niya naisip mga kababayan, no? Kung sino-sino kaya yung naka-impluwensya sa mga bata na to. Bakit ganito kalakas yung loob nilang gumawa ng mga ganitong krimen? Walang ganon si Padilla mga kababayan. Kung titignan natin mabuti mga kabatid, itong mga batang ito, na-impluwensyahan din ito ni former President Duterte. Kasi sa panahon ni Digong mga kabatid, kung titignan natin mabuti, sa panahon ni Duterte mga kababayan, naging normal kasi ang krimen. Si Duterte nga, 'di ba? Proud na proud pa siya mga kabatid, no? Nung administrasyon niya, proud na proud pa siya. Nasabihin na 16 years old pa lang daw siya mga kababayan, meron na daw siyang nagurgor. Talagang alam naman natin mga kapatid kung gaano kalawak ang impluwensya ni former President Duterte. Kung tutuusin nga yung mga kabataan ngayon, kaya ang lalakas magmura niyan dahil na Duterte sila eh. Impluwensya ni Digong mga kapatid ang nagpalakas, no, sa mga kabataan ngayon na gumawa ng krimen. Yung ginawa ni Duterte dati na kung saan harap-harapan niya na binastos yung isang babae, no, sa kanyang interview, hinalikan niya kahit nasa harap siya ng camera mga kababayan, ano. Yung mga ganong klaseng immoralidad na pinakita ni Digong, na-absorb yun ng mga kabataan. Ito, ilang taon lang ba to? Minor de edad pa lang to eh. Sabihin na lang natin mga kababayan, mga 16 or 17 years old pa lang to. I-minus mo yung 6 years ni Digong. I-minus mo sa edad nila. Ilang taon sila nung kasagsagan ng mga kabastusan ni Duterte dati. Yun yung na-absorb nila mga kapatid. Lumakas ang loob nila dahil presidente nga ng Pilipinas. 16 years old pa lang, may nagurgur na nga eh. Di ba? I mean, nagagalit si Padilla sa ginawa nitong mga kabataang ito, mga kapatid. Pero, no, isa siya sa tuwang-tuwa sa mga ganong klaseng humor ni Digong. Di ba? Tuwang-tuwa siya, napapatawa siya tuwing nagmumura si Duterte, tuwing kinikwento ni Duterte yung mga katarantaduhan, napapatawa si Robin. Pero mga kapatid, nagagalit siya dito ngayon sa mga kabataang ito. Kulang na lang ilagay niya sa kamay niya ang batas mga kapatid para lang maparusahan itong mga kabataang ito. Senator Robin, hindi ba malaking kahipokritohan ito? Galit na galit ka dahil minor de edad, merong nabiktimang 3 sa kanilang ginawang pamamaril. Pero si Digong, pinuna mo ba si Duterte? Oy, Mr. President, wag ka namang magpakita ng mga wag ka namang magkwento ng mga ganyang mga bagay na ginawa mo noon. No, dahil hindi po 'yan maganda para sa ating mga kabataan. May ganun ka ba dati, Senator Robin? Wala, di ba? Pangisi-ngisi nga lang kayo pag may ginagawang mga katarantaduhan si Digong eh. Tapos ngayon, kung saan malapit na ang eleksyon sa 2028, no, magagalit-galitan ka ngayon sa mga batang ito. Na hindi mo alam kung anong impluwensya, no, yung kanilang na-absorb kung kaya nagkaroon sila ng ganyang kalakas ng loob na gumawa ng karumal-dumal na krimen. Come on, Mr. Padilla. Di ba? Kini-question mo na yung juvenile justice. Pero noong panahon na si Tatay Digong mo, no, ikwinento yung ginawa niya nung 16 years old pa lang siya, kung saan gumurgor siya, no, ng isang kapwa niya, estudyante din yata yon. Wala kang sinabi doon. Wala kang question sa juvenile justice. Hindi ba kahipokritohan yan, Senator Robin? Di ba? Pag si Duterte, okay lang. Pero pag iba na ang gumawa, hindi na okay. Yan ang problema mga kapatid dito kay Padilla. Nagsasalita siya ng mga bagay na hindi man lang niya pinag-iisipan.
under Duterte administration kasi, ang daming mga masasamang impluwensya na nakuha yung ating mga kabataan noon. Na kung saan, naging pundasyon ito ngayon sa mga katarantaduhan na kanilang ginagawa. Oh, 'di ba? Paano na lang, no, Senator Robin? Paano na lang kung isang araw yung anak mo, no, kung may babae ka mang anak diyan ngayon, no, paano na lang isang araw biglang hihilahin ng isang lalaki tapos hahalikan ng bigla. Nalabag sa kalooban niya. Papayag ka, matutuwa ka kaya? Oh, paano pag sinabi sa inong bata, no, na humalik sa anak mo na ginagaya ko lang po si Tatay Digong? Matutuwa ka kaya doon, Senator Robin? Oh, 'di ba? Kasi nga mga kabatid, yung ganong mga ginawa ni Duterte dati, nagiging normal 'yun sa harap sa mata ng mga kabataan natin noon. Na-normalize na ng mga kabataan yung ganong mga klaseng kabulasugan ni Duterte. Yung magmura nga lang eh. Oh, ngayon nga mga kababayan, 6 na taong gulang, ang lakas na magmura, ang lutong pa. Oh, 'di ba? Dahil yun sa kakamura din ni Duterte mga kabatid na kanilang napapanood, no, sa telebisyon at napapanood din nila sa mga social media. Oh, masisisi mo ba? No, yung mga kabataan doon. Oh, yun yung impluwensyang nakita nila eh. O, presidente nga ng Pilipinas, gumagawa ng ganyan eh. Bakit kami? Hindi. Presidente na nga yan, gumagawa siya ng ganyan eh. Di gagawin din namin. Okay pala yan eh. Oh, yun mga kabatid. No? Galit na si Padilla dito pero hindi man lang niya inisip. Ano ba to? Baka magulat ka, Senator Robin, pag tinanong mo to. No, bakit yung nagawa yun, Utoy? Baka magulat ka kapag sinagot ka na ginaya lang po namin si Tatay Digong. Oh, 'di ba? Kaya itong si Padilla mga kabatid, ano, masasabi ko talagang wala talaga sa tama yung nito. Wala talaga sa tama yung utak nito. Nagsasalita ng mga bagay-bagay mga kababayan na hindi man lang talaga pinag-iisipan ng mabuti. Partida, may legal counsel pa yan pero hindi niya tinatanong tama ba itong gagawin ko, attorney? Aamyendahan ko yung juvenile justice at ibababa sa hanggang 10 taong gulang yung criminal liability. Oh. Kasi kung alam ni Padilla yan mga kababayan, kung tinanong ni Padilla yan doon sa kanyang abogado, baka nasupalpal ba siya? Ay Robin, mapapahiya ka na naman dyan. Huwag mo nang subukan, Senator. No, baka pagka tinuloy mo yan, kukutsain ka lang. Diba? Anong silbi ng mga legal kuan mo dyan, sa opisina mo? Kung hindi mo naman ginagamit yung mga yan, yung katalinuhan ng mga yan. Oh. Diba mga kapatid? I mean, real talk lang tayo dito mga kababayan ha. Si Robin Padilla kasi talaga mga kapatid, hindi po talaga nag-iisip. Kaya nga natin siya dito kinukontent dahil puro, alangan naman matuwa tayo dito sa kanyang ginawa. Diba? Alangan naman ikatuwa natin tong katarantaduhan yan to. Oh. Kaya natin siya kinukontent, baka sakaling makinig siya. Oh, wala na kasing ginawang tama tong senador na to mga kabatid Halos lahat puro nakatarantaduhan. Ayon kay Representative Tino, sukdulang pagtalikod ito ng pamahalaan sa responsibilidad. Hindi rin anya makatao ang pagbaba ng edad ng criminal responsibility. Alam nyo, imbes sa ibaba mga kababayan, sa 10 taon yung criminal liabilities mga kapatid. Sa tingin ko, mas kung aamyendahan man itong juvenile justice natin na batas mga kabatid. Sa tingin ko, ang dapat i-amyenda dyan is yung pagiging liable ng magulang sa krimen na nakukumit ng kanyang anak. Oh, yun dapat mga kabatid. 'Di ba? Ang i-amyenda dyan sa batas na yan. Imbes na yung bata, ang i-persecute, dapat yung magulang. Kasi nga mga kababayan, kung maayos ang pagpapalaki ng isang magulang sa kanyang anak,
At kung kontrolado ito ng kanyang magulang, mga kapatid, matatakot ang bata na gumawa ng kung ano-ano mang krimen. Oh. 'Di ba? Pero sa nakikita natin dito, kaya malakas ang loob nitong mga kabataan na ito, no? Itong suspect ng dyan sa nangyaring shootout sa isang eskwelahan sa Leyte. Kaya malakas ang loob ng mga yan, mga kabatid, dahil mismong pamilya din yan, sira-sira din. No? Yung impluwensyang meron sila, impluwensya galing sa labas, impluwensya galing sa kanilang barkada at sa kanilang mga napapanood sa internet. That's why, mga kababayan, no, nakapag-commit sila ng ganitong klaseng krimen. No? Kung aamyendahan man yung juvenile justice na yan, dapat yung pagiging liable na ng mga parents, no, sa krimen na ginawa ng kanilang anak. At diyan, mga kabatid, no, matututo pong magdisiplina ang mga magulang sa kanilang mga anak. Kasi syempre matatakot na yung mga magulang, mga kababayan, no, napabayaan yung kanilang mga anak dahil if something happened, mga kabatid, na kung saan yung kanilang anak ang isa sa mga suspect, no, sila ang mananagot, sila ang makukulong. Oh, yun ang maganda. Hindi yung ibababa mo sa 10 taong gulang, no, yung criminal liabilities. Ipasa mo yung criminal liabilities doon sa magulang. Ganon dapat, Senator Robin. 10 taong gulang. Kriminalisasyon ito ng mga batang Pilipino dahil sa kabiguan ng pamahalaan. Dagdag pa nito, hindi Malay naman si Tinyo dito. Anong kriminalisasyon yan dahil sa kabiguan ng pamahalaan? Inay ko po. Well, mga kabatid, alam naman natin kung anong klaseng pagkatao meron itong si Tinyo. Hindi ako agree dyan, mga kababayan. No? Marami po akong mga kilalang mga yun bang mga mahihirap lang, mga normal lang talaga na mga kababayan natin. Pero mga kabatid, disiplinado naman yung mga anak nila. Oh. Disiplinado naman yung mga bata. Oh. Hindi yan dahil sa kapalpakan ng gobyerno. Dahil talaga yan sa pagiging magulang nyo. Oh. Kung ikaw talaga isang irresponsableng magulang, adi wala kang mangyayari sa anak mo. Gaya nga sabi ko sa inyo, mga kabatid, anong values ang makukuha ng isang anak sa kanyang magulang kung paggising pa lang niya sa umaga, mga kababayan, ang nakikita niya is yung lasing niyang tatay. Tapos pagtingin niya sa kabila, yung nanay niya nagsusugal. Oh. Kahit sabihin mo nakakapag-provide ka ng pagkain sa hapagkainan na ibibigay mo yung na ibibigay mo yung pangangailangan ng anak mo. Kung ganon naman yung pinapakita mo sa anak mo, anong magandang values nun? Oh, 'di ba? Baka pagdating ng araw, isusumbat pa sa'yo ng anak mo yan eh. Kayo nga dati eh. O, diba, mga kabatid? Hindi yan sa gobyerno. Hindi mo pwedeng sisihin. Hindi lang sa gobyerno, dahil si PBBM yung nakaupo ha. Wala po talaga sa gobyerno ang problema, mga kapatid, pagdating sa bagay na yan. Kaya nga lang ito sila Tinyo, alam naman natin kung ano yung mga tirada nito eh. O. Diba? Agree tayo doon sa sinasabi niyang barbaric. Yung panukala ni Padilla, pero dito naman sinasabi niyang dahil sa kapabayaan ng gobyerno, mali yun. Gobyerno ba ang nagpapalaki sa anak mo? Oh, kung ikaw may paninindigan ka bilang isang ama, bilang isang magulang, may paninindigan ka at ayaw mong nilalapastangan ka lang ng anak mo, 'di ba? Syempre didisiplinahin mo yung anak mo. Oh, to the point na napapasunod mo siya. Pero pag ikaw ay isang irresponsableng klaseng magulang, wala talaga. 'Di ba? Tapos ngayon, isisisi nyo sa gobyerno. Okay lang kayo. Ito ba, mga kapatid, mapunta din tayo dito, Ito pa, isa pa sa kapalpakan ni Robin Padilla. Binanatan niya, mga kapatid, yung komite na hahawak sa investigasyon, no? Yung komite din sa Senado na hahawak sa investigasyon or humahawak sa investigasyon ng dito sa issue ng mga kabataan nga na involved dito sa shootout sa Leyte. Sabi ni Padilla dito, mga kababayan, no, komite daw ng pambata, no, ang gagawa ng pagdinig sa Senado, hindi daw komite ng hustisya. Paano daw na ituring na bata pa rin? No? Siyempre, Senator Robin, no. yung mga kabataang yun na gumawa ng biktima lang sila.
No, biktima lang sila dito. Biktima sila ng hindi magandang pamilya, biktima sila ng maling impluwensya ni Tatay Digong mo. Oh, kine-question mo kung paano na ituring na bata. Eh syempre nga, Senator Robin, hindi naman kagustuhan siguro ng kung sino mang magulang, no, na yung anak nila gumurgor ng 3 estudyante. Oh, 'di ba? Nagawa ng mga kabataang 'yon yung mga bagay na 'yon dahil hindi maganda yung nakikita nila sa kanilang environment. Hindi maganda yung impluwensya na naa-absorb nila sa kanilang environment. Oh. Bata pa rin sila technically dahil minor de edad sila ayon sa batas natin At yung marami na rin mga eksperto ang nagsasabi talaga din mga kabatid na yung mga ganyang edad, wala pa talaga sa tamang wisyo yan. Kasi nga mga kababayan, underdevelopment pa po yung karakteristik ng mga bata na yan. Hindi pa nila kayang mag-handle ng mga pressure mga kabatid. No? Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, pag halimbawa, binuli sila, no? Darating talaga sa utak agad nila na, sa isip nila na gaganti ako. Oh. Dahil hindi nila kayang kontrolin No, hindi nila alam i-process yung mga bagay na imbis sana idadaan sa ganito, magre-report sa kanila, magsumbong sa kanilang magulang or magsumbong sa kanilang mga guidance counselor, hindi na. No. Ang nangyari mga kapatid, napuno yung mga itong mga binuli, 'di ba? Nung napuno sila, gumanti sila. Oh. Yung ganti na ginawa nila mga kababayan, hindi din nila pinag-isipan 'yan. No. Nakakuha sila ng kung anong impluwensya diyan sa labas, no? Or mas worse dito, impluwensya ni Tatay Digong mo yung nakuha nila, kaya nagawa nila yung krimen na 'yan. Marami daw ang sugatan. Sabi niya dito, marami ang sugatan at nabalot ang takot ang buong bansa. Bakit mababalot ang takot ang buong bansa? Nangyari yan doon lang sa Leyte. Terorista ba yung mga batang yan para katakutan? Oh, minsan kasi Senator Robin, yung kamangmangan natin, ilagay natin sa lugar. Nabalot ng, Diyos ko, Padilla, no? Hindi ka man lang nag-iisip talaga kung magsalita ka no? Alam niyo itong linya na to mga kapatid, no? Binalot daw ng takot ang buong bansa. Ito mga kababayan, panggagaslight lang to no? Walang kasense mga kapatid na statement ito ni Robin. Binalot ang takot ang buong bansa. Dito, saan pala kami nakatira ngayon? Bakit yung mga taga dito sa amin hindi man lang natatakot? Oh, meron pa nga akong naririnig yung mga magulang pa ang sinisisi. 'Di ba? Anong nabalot ang takot ang buong bansa, Diyos ko po. Grabe naman ka-fake news to ni Robin, mga kapatid, ano? Alam niyo ito si Robin, mga kababayan, sa tingin ko, no, ito talaga ang isa din sa kailangang ipa-DSWD. Wala sa katinuan Di ba? Isa dito sa dapat ipa-DSWD mga kapatid. No? Nang sa ganun mga kababayan, maturuan ng tamang... Wala kasi sa hulog talaga mga kapatid. Siguro pag pina-DSWD ito at pinarehab to mga kababayan, ito si Robin, baka tumino utak nito. 10 taong gulang gagawin mong krimen. Diyos ko po. Padilla. Saan ba utak mo? Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan nyo po mga kapatid, yung ating talakayan ngayon, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.